Guys, patuloy ang matinding sigalot ng Pilipinas at ng China. Kaya ganito kalakas ang loob ng mga Chino guys, kasi yung ating mga government official ay kontrolado nila guys. Lagpas sa kalahati ng Congress halos maka-Chino, kasi mga katribul ni Duterte. Tapos ang mga militar guys natin ay kontrolado rin ng China. Maraming Pilipino guys ang makapili. Pagdating naman sa Senate guys, dos ng mga senador maka-China. Dalawa lang ang kalaban dito guys, Pimentel at si Hontiveros. Pagdating naman sa presidente, ang vice president maka-China. Yan ang dahilan guys kung bakit napakalakas ng loob nito na gumawa ng mga karahasan sa laot. Ang nakakapagtaka dito guys, paanong nalalaman ng mga Chinese Coast Guard na maglalayag ang mga Coast Guard military mission ba para magdala ng supply doon sa Ayungin Sur, doon sa laot ng Palawan. Paano ito namumonitor ng mga Chino? Ganito kasi guys, noong si Duterte ang nakaupo bilang Pangulo, naglagay sa dyan ng 36 Chinese, at ayon sa balita guys sila ang pinaka highest position, mga brigadier general ito sa Coast Guard at sa Navy. Yan ang napakabigat guys. Kaya ang galawan ng mga ng Coast Guard at Navy, monitor ng China, dahil itinatawag yan, at merong isang nagapagsalita dyan ng opisyal ng Navy, ay ng Navy at ng Coast Guard, ay nagsabi na mismong sa hanay nila, sa kanilang hanay bilang Coast Guard at Navy, mayroon daw na government official na nagtitimbre sa China. Sa kanila na mismo nang galing guys, may balita yan. Yung tagapagsalita ng Coast Guard, siya mismo ang nagbigkas niyan. At saka mismo si General Bronner ata ito. Basta't napanood ko ang balitang ito guys, totoo itong sinasabi ng mga tao ito guys, na mismo sa hanay ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay may nakukuhang impormasyon ang mga Chinese military. Yan ang napakabigat na laban guys, dahil sa ang ating Pangulong si Duterte ay makapili. Pinagkanuno talaga tayo nito guys. Hindi ito lumalabas ang mga balitang ito noong panahon siya ay nakaupo, kasi ang mga balita lagi sa TV puro NPA, 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 NPA. Mauumay ka sa puro NPA. Yung pala, habang minamanipula nila yung sistema ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nang hindi natin alam na palihim sila nakikipagnegosasyon dito sa China. Kung inyong natatandaan, yung mga taga Mindoro na binangga yung bangka nila sa laot na nahati, hindi na nagot ang China ron? Hindi na nagot guys. Sino ang nanagot doon? Si Duterte. Bakit si Duterte ang nanagot? Bayad na siya ng China. Ang reason ng mga Chino, ba't ko babayaran niya mga yan? Ibiniyaran na kita eh. Ikaw may sagot na dyan, bahala ka na sa'yo na pera eh. Yan ang dahilan guys. Yan ang napakabigat na labanan natin ngayon. Kung ako ang presidente guys, patatawag ko lahat yan, mga Navy officer, mga Coast Guard officer, lahat sila dyan guys, ipatatawag ko sa Senate, ipaimbestigahan ko, at pagsasalitain ko ng katotohanan, sino sa inyo ang espiya ng China. Double spy sila guys. Spy sila ng Pilipinas at spy sila ng China dahil kay Duterte. Ito ang maganda bigat na labanan natin guys. Kaawa-awa ang Pilipino, ipinagkakanuno ng mga tao makapili. Guys, anumang oras magkakaroon ng malaki sigalot at tigmaan talaga sa ating bansa. Hindi kayang pigilan guys. At dapat tigilan na ng
pamahalaan. Dapat tigilan na to, Mr. President Bongbong Marcos, ang pakikipagdialogo o pagkilos protesta o ano mga protest ang gawin nyo. Hindi makikinig ang China. Alam mo naman yan matalino kay aral ka pagdating sa politika Komunista sila, meron silang immunity. Hindi sila makikinig sa kahit kanino man. Dahil sa kanila walang human rights. Ano man ang gawin nila sa kanilang mamamayan, walang laban. Yan ang pananaw nila sa lahat ng bansang na nasa buong daigdig. Hindi sila makikinig at hindi sila naniniwala sa batas ng mga demokrasya. Hindi sila naniniwala diyan, kaya ina-under nila tayo. Wala nang solusyon kung hindi gumawa tayo ng maras na hakbang. Kung ako ang masusunod bilang Pangulo, patatawag ko na ang Amerika, patatawag ko na ang Japan, France, lahat ng mga bansang kakampi natin. Samahan nyo na ako rito, magpatrol na tayo. Kumarang na kayo dito sa dagat namin sa Pilipinas. At ako naman tutulong sila guys Ikaw lang naman, Mr. President, ang hinihintay. Yung advice mo lang naman ang hinihintay nila Ano mang oras. Hindi sila makikinig. Ang sabi ng mga Amerikano, anumang oras, nakahanda sila. Kahit nga raw hindi ka gumawa ng hakbang, umanawagan sa kanila, once na may namatay na Pilipino sa laot, sila na mismo ang gagawa ng hakbang at hindi nahihintayin ang salita mo, Mr. President. Kasi baka ikaw duplikara ka rin, nakikinabang ka rin kasi sa pera ng China Yan ang dahilan kaya tubili ka May sako-sako kayo natatanggap na pera ng mga Chino. Walang solusyon. Kahit pa sa impyerno o sa langit kayo magharap, hindi sila makikinig kasi mga komunista sila at wala silang Diyos. Ito lang Mr. President, utak lang. Arestuin mo si Duterte at ibala mo sa kanyang pabalik sa China. Yan ang pinakamabuti mong gawin. Sama mo na sina Harry Roque, sina Alan Cayetano, si Bong Bato, si De La Rosa, si Villar, si Aimee Marcos. Sama mo na lahat yan. Sama mo ng lahat yan. Ibala mo sa kanyo. Pabalik doon sa China. Dahil yan ang mga tao makapili. Alam kasi ng mga Chino guys na hindi mananalo ang Pilipinas. At alam nila, kontrolado nila ang mga government official ng ating bansa. Yan ang katotohanan guys. Na ipagkanuno na tayo ni Duterte. Si Duterte guys ay makapili. Kaawa-awa ang mga Pilipino guys. Sir President Bongbong Marcos, wala nang solusyon kung hindi ultimatum. Palisin mo ang Chinese embassy dyan sa ating bansa. Kunin mo ang mga Pilipino sa Senate, iwi mo na. Magdeklara na tayo ng digmaan. Wala nang solusyon. Karahasan lang at kamatayan ang naghihintay. Hindi sila kayang pigilan kasi sila ay mga demon instinct. Wala silang Diyos. At sila ay komunista. Alam mo ang komunista, wala, hindi nakikinig yan. Hindi nakikinig ng advice kung ano ang kanilang naiisip gawin, gagawin nila kasi komunista sila. Mario Joseph sa tagal. Alam na natin yan, kaya nga lahat ng mga bansang komunista nagpupumilit umalsa at kumakala sa komunista katulad ng Russia, napakalaking bansa niyan komunista yan Ngayon nahati sila at nagkaroon ng parte-parte. Bakit? Dahil ayaw ng mga mamamayan ng Russia na maging komunista sila. Ang China, napakalaking bansa, nahati rin sa iba't ibang bansa dahil sa pamamahala nga ng komunista. Ganun ang komunista, hindi makikinig sa anumang katuwiran. Kahit sabi mong nanalo pa tayo, sila hindi nagpapatalo. Kaya walang solusyon, Mr. President, kung hindi gumawa na mismo ng marahas na hakbang. Tawagin mo na yung mga bansang kakampi natin, ihanay mo ng lahat dyan sa laot, i-pull out mo na yung mga Pilipino sa China at ang Chinese embassy, pabalik mo na doon sa kanilang bansa. Dahil hindi sila makikinig. Sayang lang ang mga pagkilos protesta. Sayang lang ang pera. Yung perang ginagawa nyo sa mga pagkilos, ibigay nyo na lang sa akin para yumaman ako. Yan mas mabuti pa. Tingnan nyo ang balitang ito guys. Kaawa-awa ang mga Pilipino guys.
Sa May 4, mas naging malinaw sa amin ang tindi ng pinsala nito. Matapos nga ang ilang oras na habulan at magkapilaan na binomba ng tubig, ito na nga yung pinangangambahan natin, tuluyan ng nasira ang resupply boat na Unay sa May 4. Kung makikita nga ninyo, halos magkalasog-lasog na yung malaking bahagi nitong resupply boat. Ayan, makikita po ninyo dyan sa taas niya, nasira na ng pag-water cannon ng China Coast Guard. Bugbog sarado ang resupply boat sa lakas ng water cannon ng China. Wasak ang bintana. Gayon din ang gilid at nagkalat sa loob ng UM4. Halos matuklap din ang kisame nito at nagkapunit-punit pa ang mga trapal. March 5 nang punteriyahin din ng water cannon ng China ang UM4. 4 ang sugatan noong mabasag ang salamin ng bintana nito. Ngayon, idagdag sa mga sugatan ang 3 sakay ng UM4 nitong Sabado. Mga tauhan sila ng Philippine Navy. Isa-isang inilipat sa BRP Cabra mga sugatang tauhan ng Philippine Navy. Napuruhan sa kaliwang mata ang isa sa mga biktima. Nagkasugat-sugat din siya sa kamay at braso. Pangalawang beses niya nang naranasan ito dahil sakay rin siya ng UM4 noong March 5. Kaya pa namin pero itong huli na wala na talaga. Malakas na masyado. Hindi na kinaya ng ano namin. Nasa bridge o control ng resupply boat daw sila noon. Nag-targetin sila ng water cannon ng China. Sa lakas ng buga ng tubig, kanya-kanya silang pulasan. Ano na kami, nag-cover na talaga kami kung saan pa kami pwede mag-cover. Kaso wala na kami matakbuhan doon. Doon na lang kami sa isang kwarto. Napadasal naman ang isa sa mga biktimang tinamaan sa ulo at napilayan sa paa. Nanginginig at namimilipit daw siya sa sakit. Saan po kayo, sir, pinamanan? Anong masakit po ngayon, sir, sa inyo, sir? Pa ako, sir, na pilayan ako. Hindi natuloy ang Unay sa May 4 sa Ayungin Shoal. Pero nagpadala ng rubber boat ang Philippine Navy para mailipat ang mga supply nito at mahatid sa BRP Sharaman. Guys, kawawa ang mga mahihina. Kawawa ang maliliit na Pilipino. Dahil sa nakapiling tao sa bansa natin. Paano nalaman ng mga Chino na maglalayag ang mga barko ng Philippine Coast Guard papunta doon sa Ayungin? Paano? Yan ang tanong na napakalaki. Tandang pananong guys, na tanging ang makakasagot lamang ay sila, yung mga government official. Paano? Sa layo ng China? Kung lilipa rin ng eroplano guys, halos 8 oras o hanggang 12 oras bago ka makarating sa kanila. Kung gagamit ka ng barko, baka 24 hours bago sila makarating dyan sa West Philippine Sea. Bakit naaagapan ang pagdating ng supply? Bakit? Kasi bago maglayag, nakatawag na sino? Ang government official natin, China. Papunta na dyan ang barko ng Philippine Coast Guard. Papunta na dyan ang Unay si Maywan. Saan napunta? Papunta dyan sa West Philippine Sea. Sila yang guys, mga taong nagkanuno sa sarili nilang lahi. Buhay ang lahi na pumatay kay Bonifacio. Hindi sila namatay guys, patuloy silang nabubuhay. Buhay ang mga taong makaturo, makapili nung panahon ng Hapon. At ito sila ngayon, sila Duterte. Ako presidente guys, patatawag ko lahat ng mga Navy official at Coast Guard official. Paanong nalaman ng mga Chino na maglalayag papunta dyan? Kung walang timbre, double spy guys ang mga ito.
guys. Tayo. Ako po. Nakakagalit ito guys. Ang sakit sa damdamin. Sarili mong kalahi. Pinagkakanuno ka. Out guys.